si Harry Roque kasi si Harry Roque mga kababayan ay rumesback dito kay Senator Risa Hontiveros. So lahat ng nangyari sa Senate hearing tungkol po dyan sa Pogo dyan sa Porac, Pampanga, lumabas po na itong si Harry Roque ay nakikiusap sa PAGCOR in behalf of the Pogo po dyan sa Porac, Pampanga. So meron sila kasing hinihinging request at parang nakikilabi itong si lobbying si Harry Roque na noon ay ewan ko kung ano pa siya, kung spokesperson pa sa noon o hindi na. Kasi parang ang balita hindi na siya spokesperson during that time. Kaya abogado daw siya, lumalabas dun sa nangyaring investigation. Lumalabas na si Harry Roque ay abogado, yan po yung Pogo sa Porac, Pampanga. So yung whirlwind na sinasabi niya na abogado siya, hindi lang pala yun kasi meron pang isang Pogo company na ang sabi doon sa organizational chart na ipinisinta sa Senate, lumalabas si Harry Roque ay yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, lumalabas na si Harry Roque ay kasama sa legal. So ayan naman na inilabas inilabas po yan ng mismo ng Lucky South 99, Pogo Hub. Hindi naman po yan inilabas ng kahit sino. Yung mismo, Lucky South 99 mismo, yung naglabas noon. Pero dinideny ni Harry Roque. Nag-react po si Harry Roque mga kababayan sa press statement. Sabi ni Harry Roque, unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa Porac, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July, para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. Pangalawa, pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Hontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumitis sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat-mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, so kahit naman sino po pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Hontiveros, legislative liaison, pero kung hindi nyo naman po alam yan, syempre, pasisinungalingan nyo rin po. Ganyan po nangyari sa akin. Wala pong humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Actually, hindi naman si Risa Hontiveros ang naglabas niyan eh. Tinanong nga, alam ko, inulit pa ni Risa Hontiveros yun. Sabi, so ano nangyayari? Pinapalabas ngayon na itong Lucky South 99, itong si Harry Roque, nagsinungaling. Kasi nga, ang sabi niya, hindi siya nagre-representa ng Lucky South 99 at whirlwind lang. Pero lumalabas ngayon, base mismo sa dokumentong ipinasa ng Lucky South 99, siya po ay parte ng kanilang legal team. So hindi dapat ang pagalitan ni Harry Roque. Ang pagalitan mo, Harry Roque, ay yung Lucky South 99 kasi naglabas niyan. Kasi kung pagbabasihan yung nilabas sa dokumento, nagsinungaling ka nga. Kasi lumalabas yan sa dokumento na ikaw ay legal, kasama sa legal team ng Lucky South 99 na contradiction dun sa sinabi mo na hindi ka kasali doon ka lang sa Whirlwind Corporation. Ay hindi naman mali hindi naman mali si Risa Hontiveros. Kasi base nga sa dokumento, nagsisinungaling ka. Ngayon, ikaw ang magpuprove. I-prove mo ngayon na nagsisinungaling itong Lucky South 99, Mr. Harry Roque. Ikaw ang magpuprove. Patunayan mo na hindi totoo yung inilabas sa dokumento ng Lucky South 99. Hindi naman trabaho ni Risa Hontiveros yung kailangan i-prove niya eh. Ikaw ang mag-prove, ikaw ang magpakita na hindi totoo yung pinasa ng Lucky South 99. Kasi base nga lang sa dokumentong nilabas, nagsisinungaling ka. Pero after nung denial ni Harry Roque, nagsalita na naman si Senator Risa Hontiveros dito sa pagdideny ni Harry Roque. Well, ganun yung isang implikasyon ng sinabi ni PAGCOR Chairman Tenco kung bakit yung mga Pogo owners at managers at yung mga abogado nila tulad ni dating Secretary Harry Roque
kung bakit na lang hindi daw, ayon sa PAGCOR, ang mga POGO companies ay hindi na lang magbayad diretsyo sa PAGCOR account. Halimbawa sa land bank, kung bakit padadaan sa isang middle person tulad ni Dennis Cunanan. Yun kay dating Sec. Harry Roque naman dahil lumalabas talaga siya sa attachment sa application letter ng Lucky South 99 bilang siya ang legal, nandun siya sa organizational chart at kinonfirm ng PAGCOR na siya yung tumatayong abogado ng Lucky South 99 at hindi lamang ng Whirlwind. So, abogado siya ng POGO company, hindi lamang ng may-ari ng lupa kung saan nakatayo yung POGO, ay siya po iimbitahin namin sa susunod na hearing. Pati po si dating PAGCOR Chair Domingo. Ma'am, si Atty. Roque is challenging you to prove na may alam daw siya sa pag-prepare ng organizational structure ng Lucky South na pinakita niyo ngayon. Because he's claiming na he's just lawyering for Whirlwind, not Lucky South 99. Well, pinasisinungalingan ng organizational chart ng Lucky South 99 mismo na official attachment sa formal letter of application ng Lucky South 99 para sa POGO license. Pinasisinungalingan yung sinabi ni dating Secretary Roque na abogado lang siya ng Whirlwind at yung inihahamon niya sa akin ngayon. Siya po yung nahahamon ng sarili nilang dokumento. Documentary evidence po yan. At dagdag pa, sinamahan ni dating Sec. Harry Roque si Cassandra Ong dun sa pulong kay PAGCOR Chair Tenco noong July 2023. noong July 2023 para nga po i-process at 6 na beses niyang finalo up si Attorney Jessa na head ng Office of Licenses and Gaming Division. So, at ginawa niya yon para sa Lucky South 99, hindi lang para sa Whirlwind. Ma'am, may irregularity ba doon? May irregularity ba doon considering na hindi naman na siya spokesperson? Ito hindi naman usapin lang ng irregularity, pero truthfulness. Kasi sinasabi niya sa publiko, sa pamamagitan ninyo, sa media, na abogado lang daw siya ng Whirlwind, yung may-ari ng lupa. Pero mismo ang organizational chart ng Lucky South 99 at mismo yung pagpulong niya kay PAGCOR Chair Tenco ay bilang abogado ng Lucky South 99. Pero he can do that po as a private practitioner. Allowed naman. And if he knew that he could do that, bakit siya nagsinungaling?